ng kabulihan ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos na magtatapos ang taong ito na napakaraming ginawa sa buhay natin. Sa mga panahon po na tayo ay sobrang wala ng pag-asa, kahit kailan hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Walang rason para hindi po natin siya awitan. Sino ba tayo para ma-deserve ang lahat ng ito? You never fail us, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Yes, Lord God, but your word will never come to pass, Father God. Your word will come to yes, Jesus. My heart will sing your praise again. Yes, Lord, we will praise you with all our hearts. Jesus, you're still in now.
deserve it. Worthy is your name, Lord. Ikaw ang haring bumaba sa lupa para kami abutin, para kami ay kalilain mo. Sabi ni Tozer, dili ako karapat dapat mag-istorya sa character ni Lord, sa attribute ni God. Pero matry ako. Sabi niya, paghamon, sabi niya kung paano itong donkey. Nabasa niyo itong donkey naging pa-istorya sa prophet? Kung paano ang rooster insugot ni Lord para pukawat si Peter. Diba? Sabi niya, ako kaya ako ni Lord gamiton. So sa nakaluwang sugulan ako mamila ako karapat dapat mag-istorya kung singano ka dakila. Kasi pagkat kulang ang alam ko. Pero si Lord ginaribila niya sa diri through His Word. Kaya napakayo po matutunan, dili lang po sa knowledge, kundi na experience kung sino si God sa ating buhay. Dili lang siya informational, dili lang siya nagpuno sa ating kaisipan sa knowledge, kundi aram mo, naranasan mo, matuod ini nangyari sa amon. Nasubukan ko si Lord, kag napatunayan na amoy ni siya. So sige po, mag-pray kita. We praise you, Lord. We thank you for your presence in our midst. We thank you for this day, Lord. Lord, natagal mo kami sa usad na naman ng great privilege, great chance to worship you and praise you, Lord. Kaupo ng imo bayan, kaupo ng imo mga anak sa pamilya mo, Panginoon. Kang Lord, thank you na di mo kami kailanman ginapabayan, di mo kami ginabilin, matuod kami sa imo mga promises, Lord. So God, abuton mo kami sa imo biyaya, sa gana, na di mo habang, Panginoon, ginabatan namon, kagani mo grabe na pagkamot, kag katapatan sa amon buhay. Naisip ko, nakakalimutan minsan sa tao ang grace ni Lord. Sino ba didiyan karapat dapat na maghambog na, ay, ako lang ang pwede mag-worship. Diba? Tanan kita, dili kita worthy. But thank God for His grace. Ang invitation ni Lord for me, mag-apili ka mo sa akon. Diba? Mas ngayon nagkasala ka mo, nagtalikod ka mo sa akon, balik ka mo sa akon. Magmay lang ka mo sa tawad. Nirog sa na-permit si God sa atin, hindi natin pag-isipo na ginahadlangan kita, Lord, or hapon niya kita na mag-apiki sa iya. Permit kita, gina-invite ni Lord, come to me. Diba? Sabi niya, we can approach His throne of grace. Ang trono niya ay trono ng biyaya. So, na naman ang pagkita sa nadirita, si Lord, ginapalaga kita, ginatanang kita. So, sa chance, anak, balik ka sa akon, palaga ko ikaw. Amen po ba? Palagpakan natin si Lord. So, pag-aadalan po natin ay, since this is the last Sunday, kag inaisip na baga, ang tao ay conscious sa mga pag-change ng month, pag-change ng season, pag-change ng tuig, pero siguro kita sa Diyos na di nag-change. So, ang title po ay Unchanging God in Changing Times. Diyos na dili nagabago sa pabago-bago na panahon. So, how do we live in this changing times? Paano ba dapat kita mamuhay sa katulin na pagkabago sa mundo? Ano? Grabe na tulin. Ito lang minsan na pandemic, di ba? Bigla. Bigla ito eh. It was abrupt na change na kita tanan ay nabigla. So kita po, how have we changed? Paano ba kita nagbago sa pagbabaguman sa panahon, sa pagdalagan sa tuig? So sa pagkita tapos ng mga nakaagi na bulan na adlaw, paano ba natin gin-spend ang year 2023? Last day na yun. Paano ko ba gin-spend ang January 1 hanggang December 30 sa 2023? Ano bang mga pagbabago ang nangyari sa buhay ko? Pagbabago ba yun na napabuti or napasama? Have we changed for the better or for worse? Sana for the better. So observing the world, the economy, technology, and the people around us, they are changing, di ba? Nagabago. Minsan, ang change ay pasama. Minsan naman, sana nag-aayo. And generation yan na, the young people, they're very different from the way mga nanay at mga parents na pamuhay nila in the buhay dati. And do we even care? Nag-observe mo na, pabayain na ako, magbago, kung dili. Na naman nangyari, wala na akong labon. Minsan, parang meron na lang sana. So as a follower of Jesus, how have we changed? Bilang mga tagasunod ni Kristo, paano tayo nagbabago? Ang ating ba relationship sa Ginoo ay masalo pa na naging intimate, naging close ba relationship sa iya? Or
huwag na natin pag-usapan. Ayun na, magparahunga. So, kadausan sa aton ay maka-answer sa aton sa diri lang. So, sabi pa nga, change is the only thing that's constant in this world. We humans experience change whether we like it or not. Diba? Physical. Dati, wala pa kulubot. Pag ano na, 40 na, 45, may kulubot na. So, ang physical, dati makusog-kusog, kaya magtrabaho na aga pa hapon. Minsan, kapoy na gayon, pero palang na trabaho. So, may mga pagbabago. Minsan, ang nag-change man ang mga nasa external, di ba? Ang leaders, pagkatapos ng election, iba naman ang leader, iba naman ang president, iba naman ang leader sa school, ang mga eskwela. So, pwede may change. So, pero, ang matuudan kita po minsan, ginawang ang change pag malain ang sitwasyon. Pero pag komportable kita, ginakahadlokan ang change. Di ba? Hadlo kita magkasakit. Hadlo kita na ba sa 2024, maghirap kita. Uy, mayaman ako today. Next year, basta maghirap ako. Di ba? Hadlo kita sa gusto natin, pag maayo, the same lang, mag-stay lang. Pero pag malain, Lord, nasasakitan lang yun ako, baguhan na galing yung nakaupod ko. Baguhan na galing na siya ng kapatid ko kay, pwede na lang ako nasasakitan. So, pag may sakit, gusto natin sa change. Pero pag wala, okay na to. So, if we think we are good and comfortable, hapon natin sa change, pero kadamuan handlok man sa change kasi comfortable sila sa ego sinda. Nagahulat pa minsan sa suffering, pain, kag amo kita ma-pray, Lord, baguhin mo ang sitwasyon ko, baguhin mo, maghimala ka, Panginoon. So, ano naman mga pagbabagong ginapray na sa buhay ta? Ano natin, adi sa buhay ta na gusto natin mabago. At nanon ginasabi sa Bible sa pagbabago? May ginasabi ba ang Bible tungkol sa change? Nanon ginasabi sa Bible na mangyayari na pagbabago dito sa mundo. Tutaon po natin. Sa 2 Timothy 3:1-5, sabi nila, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Obvious ba po ba ini? Yes. Sabi din sa Tagalog, dapat mong malaman na sa mga huling araw, ang mga panahon na ginatukoy, subad na po, mga huling araw ini. Darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin, pero sa sarili. Maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, mga magulang. Yes or walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of God, of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Grabe ng word sa Timothy. Sa Tagalog sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Always learning but never able to come to a knowledge of the truth. Sa verse 7. So, grabe po ang word sa Timothy. Lahat ng gusto'y matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman hindi nila naunawaan ang katotohanan. So, yun ang sinabi ni sa Timothy tungkol sa pagbabago ng panahon, sa mga darating, sa mga huling araw, at ngayon na yun. Naniniwala po ba kayo? So, sabi sa 2 Timothy 3:13, when evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. So, samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilin lang ay patuloy na manlilin lang at sila man ay manlilin lang din. Grabe no? Pag mag-deceive kita man madideceive pa. Kung ang masama, nagapadayin pa sa pagiging masama. Sabi sa Matthew pa, mga changes na talaga na prophesy sa Bible, ginasabi, kagaram natin nangyari. Sabi sa Matthew 24:10, at that time, many will turn away from the faith and betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people.
because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. No? Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So marami ang tatalikod sa pananampalataya sa basang. Sabi sa Mateo, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Nakabati na po ba kamo? Di ba? I am the Son of God. Di ba? Igwa pa sa nasa Pilipinas, igwa man sa ibang bansa na nagsasabi siya ang Son of God. Kagda mo man siyang followers. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So ang katotohanan po sa buhay, dito po sa mundo, nothing will last forever. Wala po sa walang forever sa mundo. Changes happen even when we don't pay attention. Maski hindi kita mag-observe, nangyayari ang pagbabago. So sa na nakikita natin ang mga pagbabago sa ating palibot. Nanang ating mahuhuyutan. Diba? Kung permanent na change na itong bagay na pwede natin, gusto natin sa stability, di ba? Stable. Gusto natin, Lord, kung naninig, yung say, maski sa pali, di ba? Gusto mo, di nagahiwag-hiwag. Kasi kung nagahiwag-hiwag ito, dito okay. Na paghangin, oops, mabantuman. So gusto natin sa stability, sa normalcy, or at least find rest and weariness and frustration. So where can we find rest? Who can we rely to? Din kita maasa. Sino natin pang hahawakan? Sino natin magiging sandigan? Kung lahat ng bagay sa mundo ay hindi mag-last forever, kung tanan na magwawakas, sino ang ating pwedeng kapitan? Dili pwede kapitan ang beauty, and wealth, and health, and achievements. Tanan na, di ba? Nagaiba. And relationships, and happiness, and pain. Good and bad circumstances, parehas nagatapos. Ano? Parehas naga-change. But we can cling on sa ninasurmatod sa Diyos. Sabi sa Malakay 3:6, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. So sabi ni God sa Malakay, ako ang Diyos, hindi ako nagbabago. Kaya hanggang ngayon, hindi pa kayo nalilipol. Hindi pa kayo nawawasak. Ano, grabe? Buti na lang din si Lord nagbabago. Pero sa character ni God, nanitong din nagbabago. Siyempre, alam natin, He is God even before the creation. Diyos na siya. Hanggang ngayon, Diyos pa rin siya. Hindi na magbago. Pero nana pa itong mga pwede natin panghuyutan sa Diyos na dili magbabago. Sabi sa Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Ano, kung ang season nag-change, ang mundo nag-rotate, nag-revolve, ang rotation, di ba, nagkakaibasan aga, gabi, pero si God, wala sa nasa iya. There's no shifting shadows, sabi. Dili siya nagabago. Buti na lang, dili si Lord, ay kapoy ako today, balik ka na lang buwas. Ay, maurang today, dili sa akong place. Sa outro ka na lang pag mainit na. Dahil si God, the same, wala siya sa nano, di siya affected sa season or kaysa mga nano man na change dili sa ato sa mundo, we can rely on Him. First is His love never fails. So napakaayo isipon na ang pag-ibig sa Diyos dili nagakupas. Ano? Hindi nagmamaliw. Sabi sa imo katakin, His love never fails. Ay, pag-isipan na di ka napalangga ni Lord, kaya mili kay nagbulang ka kahapon. Or kaya ay nagbuwa ka kagabi. Dili ka sa na mag-isip na di ka na love ni Lord. Bilirog sa na si Lord, hindi siya para sa tao. When we say His love never fails, ibig sabihin ang love niya ay eternal, from eternity past, extended to eternity future. Sabi no, di mo mayroon kung di nagtuna, walang katapusan, walang simula. Kasi una-una pa yun. Perfect, unconditional, steadfast. Ang ibig sabihin, when we say His love never fails. Sabi sa Psalm 136 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. So magpasalamat tayo sa Diyos, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan.
Ang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sabi na, laging tapat kailanman. Sa Jeremiah 31:3, sabi pa dito, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Sabi no, inibig kita noon pa man. Sabi niya, sa iba na translation, sabi, I've never quit loving you and never will. Hindi ka naman ako tumigil sa pag-ibig sa iyo at hindi kailan matitigil. So expect love, love, and more love. So sabi pa sa Tagalog, nagpakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa, inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Grabe ang promise ni Lord sa iyo, love. Sa tuna pa lang, yan na kita. Sabi sa Psalm 103, verse 8 to 10, the Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, and abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. Gabi na, bagan dito, may love, may accuse, may anger, may repay. Kumbaga, sa tutanan na sins naton, sa tutanan na pwede natin mabato dahil sa kasalanan natin, sabi ni Lord, He is slow to anger, He is compassionate, He is gracious, He is abounding in love. Sabi niya, dili kita niya trato na katumbas na natin kasalanan. Sabi pa nga, He does not punish us as our sins deserve. Kung ang kasalanan na tayrusan na, dapat ang parusa amo man, mababa lang sila magparusa. Diba? Kung si Lord nauurit, sabi, halipot lang siya maulit. Natatapos man lang. Or dili para sa iba na pag naulit ng tuna, aga, hasta pabuwas, ulit pa. Si Lord, madali lang siya kung magalit. Pero ang iya love, forever. Grabe, no? Kaayo lang sa pag-ibig sa Diyos. His anger lasts only a moment, but His love is forever. So, paano natin ipapamuhay ang buhay natin kung ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan? Paano tayo mabubuhay? Fear Him. Karoon tayo ng takot sa Diyos. Anong ibig sabihin ng fear na ito? Mahadlok ba kita kay Lord? Dili na kita mahadlok ba kita, matago kita kay Lord kag maharayo dahil takot tayo sa Kanya? Ibig sabihin ay paggalang sa Diyos. Amin yung takot na habang ka mahawara sa iya, habang ka mahalayo sa iya, kaya alam mo dito kasi iya safe. So that is the fear of God. Ano pa? The Lord is like a father to His children, tender and compassionate to those who fear Him. Gusto ni Lord na may takot tayo sa Kanya. Ang Diyos ay katulad ng Ama sa Kanyang mga anak. So why do we need to fear God? Di ba, pag love, kadamuhan sa atin, ay, sobrang mo man pa rin naging panaga, nag-aabuso na. Di ba? Di na lugod na sa imo, di na nahadlo, kay puro palangga mo. Pero kay God, ano kay kailangan natin mahadlok? Kasi ang tao nga pag puro palangga, ay, puro palangga ako, dili siguro ako kunduton, dili siguro ako uritan. Ang ginisip sa tao na love ay tolerance. Ito tolerance sa kasalanan. O okay lang anak, sige, maglublog ka na sa putik. Sige, bitay ka. Dili po yung sinaan love. So let us not mistake love for tolerance and sin. Ano? God accepts us as we are. Gina-accept kita lang kung sino kita, di ba? Bago ta si Jesus, aram natin kung din kita tanan hali, di ba? Makasalanan. Pero, He refuses to leave us that way. Hindi niya gusto naman natili kita na irusan doon kung paano niya kita na nakuha or naligtas. Gusto niya kita baguhon. Gusto niya kita mas maging mapaayo pa. Kay palangga niya kita. Gusto niya kita mapa-improve. Kag mapapareho pa sa iyang character. He wants us to be like Jesus. Like Him. In character. Ano? So, aram natin ang love. Kay nagapalangga kita. Ang parents, nagapalangga sa mga anak. Ang mga asawa, nagapalangga. Diba? Husbands, you love your wives. Magsabi sa yes. Ang woman and wives, palangga man na nila husbands, mga wives. So, ang love natin, dili man, ibig sabihin, dili ka nauurit. Nauurit ka ba sa imo ginapalangga? Yes. Ay, how much more si God, matuwid ang Diyos. Dili natin pag-isipan na dahil mapalanggaon ng Diyos, dili kita papabayaan na sa ating kasalanan. Sabi sa Hebrews, diba, as a father loves his son,
Ginadiscipline niya kita, kay mga anak niya kita. He is perfect. God is holy. He is perfect. He loves us so much. He doesn't want us to perish. Di ba pag may bata, bawa sa tiyang-tiyang kay malikot, bawa makakanam siya sa kutsilyo, hayaan mo ba siya magkanang kutsilyo? Di ba dili? Ulitan mo siya, ayaw siya nakuhaan mo kasi base siya masamay. Amo man si God sa aton. Alam niya kung ano makaharm sa aton. Kaya niya kita sabihan ayaw sa ni, ayaw sa na. Di ba? Kaya may mga batas si Lord. Habon niya kita na ma-separate sa iya. So His word, ang word ni Lord, yung instructions ay dahil sa pag-ibig niya sa aton. Dili ang command ni God ginhatag para i-restrict lang kita na ay para hindi maging miserable ang buhay sa ni, bawal ni sa ni. Butang ko ni din kudal, lang siya. Dili rin siya si God. Ang i-instructions ay naghatag sa aton sa pagwardya, paghimat sa aton kay palanggan niya kita. Habon niya kita ma-harm. Kung paano man ang parents guard, ginasecurate ng mga bata, amo man si God sa aton kay ama naton siya. Sabi sa Psalm 103 verse 17, but the love of the Lord remains forever with those who fear Him. So may takot sa Kanya, ang pag-ibig ng Diyos ay nanatili magpakailanman. Moses said to the people, Exodus 20:20, do not be afraid. God has come to test you so that the fear of God will be with you to keep you from sinning. So nano hindi din na fear. Duwan ang klase ng bakit ni Moses na fear. Sabi niya, do not be afraid. Pero sabi niya, the fear of God will be with you to keep you from sinning. So may ginatukoy si Moses na duwan na klase hadlok. Sabi niya, ayaw ka hadlok na. Sabi sa mga Israelita, Moses, ikaw na lang mag-istorya sa amon, ayaw na si God. Kay God na nag-istorya siya, nagalinaw, kagrabing tagudo. Kuradok sila, nadaralagan sila. Moses, ikaw na mag-istorya, ayaw na si God. So sabi ni Moses, ayaw ka hadlok. Ginatest niya ka, gusto niya may takot ka mo sa iya para hindi ka mo magkasala. So ang pagkatakot sa Diyos ay mag-guard sa aton para hindi kita magkasala. Diba? Sabi nga sa Luzon na bati ko, itong practicing the presence of God, maka-guard sa aton, ay Lord, ali ka galing. Hindi ako sa limahin mo. Ay Lord, kita mo ako, maupod ko ikaw. So that is the fear of God that keeps us from sinning. So ang pagkatakot sa Diyos will keep us from harm, fear of God will keep us from sinning, and fear of God gives us wisdom. Ang puot sa Diyos ay maabot dahil sa ito ng mga kasalanan. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. You know? Isulot na itong bago na buhay na ginhatag sa atin sa Diyos. Naging bago na kita niya. Naging na-conform niya kita sa image sa natin manlikha. Sabi nga ni, patayan na. Sabi sa Tagalog, patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo. Sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, kasakiman, katumbas ito ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Grabe ang ginahate ni Lord. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na yun. Habon natin mapabilang sa mga parurusahan sa Diyos. Tama po ba? Yes or no? Yes. Maskin yes na nga kami sa... Yes or no? Yes. Habon natin, di ba? Magand ka, kalisod din magsabi, yes. Gusto rin, amen. Hamuman, amen, hamuman. Yes or no? Yes. Amo natin mapabilan sa kapupuutan sa Diyos. Di natin kaya ang puutan sa Diyos. Kaya nga, kailangan ni Jesus mamatay sa krus. Diba? Grabe na sakripisyo kasi di natin kakayahan. Di natin gugustuhan ang puot sa Diyos. Pagtulo, His commands never change. Ang mga utos ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang layunin sa buhay natin na magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya ay hindi nagbabago. Ganon din ang kanyang mga utos, hindi nagbabago. Diba? Diba? 10 utos. Sobra pa sa utos ng mama mo. Ang utos ni mama mo nasa, sa usap kalaw, sobra sa napulo. Pero sige, may 10 utos. Na masalaw pa ng jutay, kaya yung na lang. Diba? Sa New Testament, love the Lord your God. So, every day, nakabalik ka na sa mga balita, nakakakita ka sa mga pagbabago, lalo na sa batas, sa mga uso, sa mga pangyayari na minsan ginakagulat natin.
Diba, sino ang nakabalita na may kasalan po na LGBT? Diba, damo sa doon na nagulantang, na-shock na, ay, ang kasal na galisan na, no? So, may mga pagbabago, minsan pati sa mga batas, o bawal yung mag-Bible sa school, pero pwede mag-create sa club na Satanism. Diba, iba sana sa ibang bansa, may mga club na sila na ginabuo, ginamagod ng mga bata na, friendly daw ko na si Satan. Yes, si Satan daw mabait. Namakan mo na, iba mas mabait pa si Satan sa atin, makaaralo. So, ginapromote nila si Satan, ginasabi nila sa bata, mabait si Satan, kaya magkadi ka sa amang club. So, may ginano nila, may mga cats na ginagamit, may mga animals, kag makaharadlo. Pero, may mga parents na nag-protesta, pero di ba na parents, ginhayaan niya ng mga bata. So, nangarap kita sana ng mga bagay na mga pagbabago. Ang dati na ginaisip natin na mali, pajutay-jutay na ginatanggap sa lipunan na pwede. Diba? Naalala ko dati, ginakaalon mga iruksan na bagay, diba? Mga LGBT, mga naahali, yun na, proud. Diba? Dapat magsangay ka mo sa amon. Dapat mo kami, celebrate mo kami. Kaya naglabas kami sa amon luga. So, may mga iruksan na. Kailangan tanggapon mo kasi ginasabi ninda, at katwiran ninda ay, may kalayaan tayo. No? May kanya-kanya kitang desisyon. So, maabot ang time, mahuwara or pampanasan ang katotohanan, ang truth, kababaluan sa preference. Ako sinabi ko yun kasi gina-lesson sa English sa grade 6 in an opinion or fact. Diba? Sabi ko, hindi dapat kita malito. Kasi sabi ko, pag isipon mo na ang opinion ay katotohanan, masisira kita. So sabi ko, lalo na sugad, ay dapat kaya manin akong pinili na gender, mas ibang gender ko paglabas sa mama ko, ibang gusto ko piliun, ay tanggapon mo ini. Baluan ta natin birth certificate. Diba? So preference, ginahali itong katotohanan. So dito siya pwede mangyari. And commands ni Lord, and word ni Lord ay mananatili. Diba? Sabi dito sa Luke 16, that doesn't mean that the law has lost its force. It is easier for heaven and earth to disappear than for the smallest point of God's law to be overturned. Mas madali pa kuno sa langit kag lupa ang maglaho kaysa sa maskit usad na tuldok sa sarmatong sa Diyos. Sabi sa ito na translation. For heaven and earth, it is easier for heaven and earth to pass away than for one dot of the law to become void. Dilig kailanman mapapalitan o mabagbago ang commandments ni Lord, ang utos niya. Pero may nabalitaan ka mo sa China, may ginahimo na bago na Bible. Nabalitaan niyo po ito? So makaharap kung makaabot sa atin, kagawin, dito ang Bible ay muna ay okay, hindi siguro. Tapos iba na ganit. Kaya itako rin ang Bible sa mga kag basahon para pag magabot ito ay arbo dili na ang tunay na Bible. Made in China na. So, di ito pwede ma-change. So, meron natin response dahil ang commands ni Lord, ang commandments niya, ang mga utos niya, hindi kailan magbabago. Magbago man ang panahon, ang uso, ang fashion, kung ano pa man, mas lalo pa mag-advance ang technology, ang commandments ni Lord, hindi siya mag-change. Hindi natin pwede change. So, because of that, we must obey Him. Obey His word, let His word transform us. Because if we love Him, we will obey Him. Diba sabi, ang pinaka-proof na gusto ni Lord sa pagpalagata sa iya ay ang pagsunod natin sa iya. What does it mean to obey? Ibig sabihin ay ma-serve kita sa iya, kag ma-worship kita sa iya, kag mabubuhay kita para sa iya. His commandment, sabi sa Matthew 22:37, ang unang pinakamahalagang utos. Ano pa ito? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong isipan. Ora na sa iba pa. Tapos na ito, hindi mo sabi sa 1% Lord, ihatag ko din sa usan. Buuan gusto ni Lord. Ano sa na puso, may shade siya na buo. Wala sa na space na bilin. Sabi sa Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added unto you. Dili siya magabago. Habang kita nabubuhay, kung gusto natin sa blessing, gusto natin itong mga bagay na ginadesire natin, seek first His kingdom and His righteousness.
Sabi pa nga ni, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. The same niya. Pag aniyang batas, aniyang law, ay dili mga change. Kaya ma-obey kita sa iya. Sabi mo, Lord, unahon tayo. Sige, unahon ko. Ikaw nang bahala, Lord, sa kakaunan ko. Ikaw nang bahala sa ginadesire ko. Bahala ka na sila, Lord. Basta una mo siya. And, pakupan, dahil si Lord hindi nagabago, He is faithful. Tapat ang Diyos. Sabi sa Timothy, 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. Wala magkatabi siya sa pananampalataya. Nagaduda katabi sa Diyos, pero siya ay nananatiling tapat sa atin. Dahil hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya katulad ng tao na nagsisinungaling. Hindi siya katulad ng tao na nagbabago ang isip. He cannot disown himself. So what must we do? How do we live kung si Lord faithful? Trust Him. Sabi, hindi ako sa mga takan, trust Him. Magtiwala ka sa iya. Magtiwala ka sa Diyos. He keeps His promises. Na naman ang pangako sa Diyos? Mayroon ba naman ang pangako ng Lord sa iyo? Tandaan mo, tutupad doon ni Lord. Kaya nag-promise siya. He's not just a promise giver, He is a promise keeper. Dinatupad ni Lord. Hindi siya para sa tao na sige lang ang pangako. Hindi na mga kalsada, maamin ni, magiging ni sementado ni, tanan, magiging maayo, mga pangako. Pero si Lord pag nangako, ginatupad niya. Kung hindi lang niya gusto himuon, kaya niya himuon. He is able to fulfill His promises. So, pag magtiwala ka ba kay Lord, ma-worry ka? Mahadlo ka? Noong 2024 na, ano naman daw sa'yo na mataas naman siguro ng bugas, ang presyo sa bugas. Tapos, ano mo siya ito, mga hindi nagataas, ang mga presyo na nagataraas. So, Reverend, therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and also amin and fear na may paggalang. Sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. So, ang karunungan ay nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos. Diba? Dahil sa takot sa Diyos, nagkakaiwa kita sa careful na pagdesisyon. Lord, amo ba ni, ani mo kalooban. Kag, nakukuha man natin ang wisdom dahil sa iya word. Fear of God gives us wisdom. Nagiging wise ano siya na tao pag may takot sa Diyos. Kag nahaharap siya sa kapahamakan. Diba? May sabi nga may nag-preach dati about wisdom. Sabi niya, and wisdom halikan, Lord, na poprotect kita sa mga troubles. Sabi niya, kaya mas mahaba ang buhay sa mga tao na may takot sa Diyos. Sabi niya, according to a study daw, mas mahaba ang buhay ng mga tao may takot sa Diyos kasi naiiwas sila sa trouble. Dili sila ito nagpaparalabas sa gabi, dili sila nagparang pakiinuman, or kaya kung ano pa man, kaya dili sila napapahamak. That is wisdom. Panduwa, so ang una, ang love niya di nag-fail. Panduwa, His purpose never changes. Pag sinabing purpose, ano na niyang plans? Ang iyang glory. Dili na nagabago. May mga mababasa po sa Bible na sabi niya, for my name's sake. Tawag po natin. Sa Isaiah 48:9, sabi niya, yet for my own sake and for the honor of my name, I will hold back my anger and do not wipe you out. So pag may mga si Lord, aniya pangaran, siya mismo ginaproteksyon na niya, na para sa akong glory, para sa akong pangaran, hihimuon ko ini. So that is His purpose and glory gave me a permit. Diba sa Ezekiel 20:44, then you will know that I am the Lord when I have dealt with you for my name's sake. So para sa iyang pangaran, gusto niya siya ang ma-honor. Not according to your evil ways or according to your corrupt deeds, O house of Israel, declares the Lord God. So, He deals with us for His name's sake. Para sa iyang pangalan. He wants His name to be glorified, to be exalted. So, God is concerned with His name and His glory. Sabi pa niya sa Isaiah 42:8, ano ba? I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idols. Ikaw po ba isang pangyayari sa Acts na si Herod? Grabe yabang niya. Kaya nag-speech siya, tapos grabe hanga sa mga tao. Ginkuha man niyang glory, ila siya. Baga siyang Diyos, sabi dito sa
Tapos bigla siya bumagsak, patay siya, maging kaon siya sa mga ulod. Kasi habon ni Lord nakuhaw ng glory sa iya. Kag ang tao, sabi, sa na worshiper, Brooke Fraser, per niya ginasabi as worshiper ni Lord, siya ito nagkanta sa Hosanna, tapos may thousand hallelujahs man siya, sa Hillsong siya dati. Sabi niya, pag kita ng mga worshipers, dapat ang glory pamanto kay Lord. Kasi, dili natin kaya na glory. Git-create kita ni God para ihatagin sa glory. Dili natin pwede kuhaon. Masisira kita, sabi niya. Sa Isaiah 43 verse 7, sabi pa din, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So the purpose of God sa ating mga buhay, anong purpose ni Lord na dili magabago sa aton? Na kita nilikha para tagaan siya sa glory, sa kaluwalhatian. Dili po na mag-change. Mag-change ang mga taon, mag-change ang aton mga environment, mapakatumangit sa iba na bansa, o kundiin pa man, dili mag-change ang purpose ni Lord na ikaw ay nilikha niya para tagaan siya sa glory. Dili kailan man ina para sa aton. The glory is His. Sabi nga sa Psalms, to you alone, Lord, to you alone be all the glory. Not to us, Lord, not to us, sabi sa Psalms, but to you alone we give all the glory. So, nanan aton response kang Lord, dahil ang purpose na dili kailan man mag-change. We must remain or abide in Him. Manatili tayo sa Kanya. Sabi mo katakan, remain in Him. Okay, abide. Ayaw paghali sa iya. Sabi nga nila, para sa estatwa. Kasi ang meaning sa abide ay baga siyang estatwa na maguran man, mag-init, dili siya nagahali. Ano? At ito siya nananatili. So, John 15:4, sabi, remain in me and I will remain in you, for a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Hindi ka mamumunga kung hindi ka mananatili sa akin, sabi ni Jesus. So, manatili tayo sa Kanya at siya'y mananatili sa atin. Ano? So, itong kailangan kita man mag-abide. Ano si Jesus for me, kita pabayaan. Di ba? May promise siya. Pero minsan kita ang nag-aharayo sa iya. Kita hindi nag-abide. Kita nagatalikod sa Diyos. Sabi sa John 8:31, so Jesus said to the Jews who had believed Him, if you abide in my word, you are truly my disciples. So, what is a disciple? Jesus na disciple siya for 3 years, and after that, nag-retire, pero disciple gihapon siya. So, kung nag-abide ka na, nanatili ka kay Jesus, ikaw ay tunay na alagad niya. Ikaw ay tunay na tagasunod niya. So, dili po hindi kontrata na 5 years po ako, Jesus, masunod sa iyo, disciple mo ko ha. Dapat, lifetime po yun na commitment. Lifetime po na pagsunod kang Jesus. Ang mga din ang prayer natin, maski na ako, Lord, ayaw paghayayin na mag-udong pa ako sa iyong maghariyo pa ako. Walang pulos ang buhay apart from God. Mapakain pa kasi sabi ni Peter, pakain pa kami. Nasa imo ang salita ng buhay. At tukan Jesus ang buhay at ang kaligtasan, mapakain pa kita. Wala na kitang pwede kantuan na mas maayo pa. So, abiding in His Word means we make His Word our standard. So, ang pag-abide kang Jesus ay, paano ba? Kung ma-pray ako ma-pray, kag syempre sa Word niya, mag-abide kita. So, we make His Word our standard. Diba? Ang pananatili kay Jesus ay ang pagkilala sa iya salita. Namin itong pinaka-dapat sundin. Yun ang standard. Dili pwede mag-adjust ang Word ni Lord sa atong lifestyle. Dili pwede dahil, Lord, naman yung gusto ko, sige, baliyaman Lord, ang imo Word, baguhaman dito ang imo Word dito sa ito. Dili. Di ba ginhalintulan ang salita ng Diyos sa mirror? Sino rin mahilig pagsalamin? Kaya gusto makita ang face na maganda siya. Di ba? Ang Word of God is like a mirror na pares po natin pag nagkita natin sa mirror, kag may nakita natin, ginatangkas natin. Ay, may buring gali ako di. Ay, bagan, hindi sa ni banda, may wrinkles. Ipabelo ko ini. Di ba? So, ang Word of God ay kikitaon natin as a mirror. Ini ba na ginasabi ni Lord na ipapamuhay ko? Parehas kaya ginasabi ni Lord kag sa ginahimo ko? Diba? Kapag nakita natin na dili nagkapareho, ayaw mo sabihin, ay, baguhong ko yun na word. Mapaprint ako otro sa Bible. Kag para parehas sa ginahimo ko. Dili ma-adjust ang word sa aton, kita ang ma-adjust sa word. That is how we make the Word of God our standard.
mataas man sa Lord, pero ate po permanent grace niya. Dili mo po kita nagapamoy sa, ay, kusog-kusog siguro na siya kay, nagapit siguro, dili siguro siya napapalpak, ay, dili po yung namatuod. Kailangan po natin permanent grace ni Lord. Basta ito sa isip na, Lord, ang word mo, ang mga standard ko, buligan mo ako na mag-conform anakon buhay sa imo mga sormaton. Halian, mga atisa akong kaghimuha ko ng kaparehas mo. Mga sa Espiritu, diba sa Galatians, and to love, joy, peace, patience, kindness, goodness, ano pa? Gentleness, self-control. For to set the mind on the flesh is death, kamatayan. But to set the mind on the Spirit is life and peace. Buhay at kapayapaan. Ang upang gusto natin, peace kang life. Na ato ito sa paglakad natin sa kanyang Espiritu. Sabi pa din, the mindset on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Abo niya sa batas ng Diyos, ulit siya, may mga batas-batas pa si Lord. Sabi nga, hindi it cannot. Dili niya kaya pag nasa flesh. Those who are in the flesh cannot please God. Gusto po ba natin i-please si Lord? Let us walk according to the Spirit. Mapabuling kita sa Ginoo. So, wala na po kita, dili na po kita alipin sa kasalanan. We are no longer in the flesh. Ang ating Espiritu ay buhay. Sabi na sa imo katakan, ang Espiritu mo ay buhay. Dili ka patay ang buhay. Buhay naman. Palakpakan na yung mga buhay. Palakpakan na. Minsan ma-worry ka, minsan mahadlo ka. Pero dahil si Lord tapat, dili ka na ma-worry. Kuya no, ano? Lord, nagatuod ako sa imo kung paano mo ako gin-bless, kung paano mo ako gin-ataman, di mo ako gin-pabayaan. Ako man sa mga sunod na taon, aatamanan ako, di mo ako pababayaan. Amen po ba? Amen. Napiplease si Lord sa faith, di ba? For without faith, it is impossible to please God. So magtuon ka sa iya, kay para malugod si Lord sa imo. Magtiwala ka na sa iya. Sabi sa Hebrews 13:5-6, keep your life free from the love of money and be content with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Sabi mo daw, the Lord is my helper. I will not fear. Okay, so, Lord, ikaw ang amon laging handang saklolo sa lahat ng panahon. Hindi kami matatakot. So, pag nagatiwala ka na sa iyo, hindi kita ma-worry, kaya ang pag-worry, signs and kawaran sa pananampalataya. Kag gusto natin kita mag-control. Gusto natin ang gusto taan mangyari. Pero ang faith kan Lord ay ang pagtitiwala na siya ang may control. Nagatulad po ba ka mo? God is in control. Inkantan po natin na kanina. So we can trust Him because He is faithful. Makatiwala kita sa iyan, ang Diyos kasadto, Diyos ihapon sugad, kag mananatiling Diyos magpakailan pa man. Nagalipas ang tao na huwara sa mundo, pero si God, ada ihapon. Diba? Ang natin buhay, halipot lang. Dapat din natin nakakalimutan. Sabi sa masad na celebrity naging batikon testimony, interview. Gusto ko lang i-share. Kung kilala niyo siya, pero hindi siya sikat na masabihin, Christian or nano. Si Alessandro De Rossi, batikon iya, interview. Natutuwa ako siya pag siya arte-arte, prank na siya mag-istorya. Tapos sabihin siya nag-interview, sabi sa iya, nano kayo, hindi ka mahilig mag-party, hindi ka para sa iba na artista, mahilig sa bongga pa, maggarap, magdamit, permi daw ko no, celebrity ka na itsura. Ikaw, hindi ka daw ko no, malinabas, hindi ka nag-party-party. Sabi niya, paano hindi ako nag-inom sa alak? Tapos sabi niya, ano kayo? Bagang hindi ka malang na-influensyahan sa showbiz. Sabi ni Alessandra, sabi niya, syempre, sabi niya, may katapusan ang buhay, kag maatubang kita sa Diyos. So sabi ko, grabe na babae. Grabe siya ka, na, appreciate siya ni Boy Abunda. So minsan, di natin kailangan magpara-share. Napansin siya mismo sa usad na nag-interview. Na dili ka kapara sa iba na artista. Kaya niya paniwala, grabe na wisdom, may katapusan ang buhay, maatubang kita sa Diyos. Kung naisip lang natin na mag-guardiahan man kita sa ating mga buhay, kag matiwala kita sa Ginoo dahil siya ay faithful sa atin.
Sabi sa Hebrews 10:23, bigyan na po kita magtapos, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Sabi nga pagkat tapat ang Diyos na nangako. Huwag na tayong mag-alinlangan pa sa ating pananampalataya, sa ating pag-asa, sapagkat tapat ang Diyos na nangako. So magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Si Jesus lang ina natin pag-asa. Sabi, hope is the anchor of our soul. So, magtiwala po kada sa iya. He fulfills His promise. So, usad po na pinaka-proof. Usad po usad sa pinaka-dako na pruweba o proof sa pagkatupad ni Lord sa pangako niya ay ang Pasko na naglipas pa lang, di ba? Aram natin, Genesis pa lang, prophesy na may Savior na mga kanil. Niyagi siya sa usad na babae, sa seed of a woman. Tapos, fulfill ni Lord. Kaya, ang Pasko nag-remind sa atin na si Lord, pag nangako, ginatupad niya. Dili sa atin timetable o timeline, kundi sa iya time. In His time. Perfect ang timing ni Lord. Dili siya naulhi, dili siya nauna. Aram niya kung anong need mo, naduwin mo na gina-pray. Mali mo sa 2024, ihatag na ni Lord. Diba? So, sa iya lang yapon nila. Nasa iya ng pag-uwan ka sa mga plano. Sabi niya, maayong plano niya para sa aton. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a future. So, ang open and last na verse sa Hebrews 38, sabi ni Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, ang aton po Diyos ang napaglingkuran na hindi siya pabago-bago ng isip, hindi siya nawawala ng lakas. Perfect ang Diyos na ginapaglingkuran natin. Ang Diyos na ginapaglingkuran natin ay ang pag-ibig niya ay hindi kailanman nagwawakas. Ano pa itong padua ng karta ni God? Ang kanyang purpose ay hindi nagabago. Ang kanyang mga utos hindi rin nagbabago at siya ay tapat sa atin. Kaya naman, paano tayo mabubuhay? Tayo ay magkaroon ng banal na takot sa Kanya, paggalang sa Diyos. Igalang natin ang Diyos. Panduwa, abide. Huwag tayong lumayo sa Kanya. Pantulo, obey. Ang pangupat, trust Him. Mapagkakatiwalaan ng Diyos na yung sinasamba at pinaglilingkuran. Anumang panahon ang dumating, may kaguluhan man o payapa man, ang Diyos ay laging nariyan. He is in control of everything. I was refusing. Your love kept pursuing.